Sa pagpapatuloy ng Police News Network, arestado ang isang 56 anyos na drug suspect sa ikinasang bypass operation ng Brooks Point PNP. Mahigit 178,000 pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska. Patrolwoman Desiree Padilla, ibalita mo. Pagpapatupad ng 7-point agenda ng Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melancio Sr. Tates Jr. na layuning paigtingin ng kampanya laban sa illegal na droga at tiyaking ligtas ang bawat komunidad, matagumpay na naaresto ng Police Regional Office Mimaropa sa pamumuno ni Police Brigadier General Roel C. Rodolfo, ang isang bagong kilalang drug personality sa sinagawang bypass operation sa Barangay Samariñana, Brooks Point, Palawan nito lamang Oktubre taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, bandang alas 12:01 ng madaling araw, naaresto si alias Haji, 56 na taong gulang matapos umano nitong ibenta ang isang pirasong transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 10.3 gramo sa halagang 15,000 pesos sa isang police pusher buyer. Ang operasyon ay sinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Brooks Point Municipal Police Station at Palawan PPO Provincial Drug Enforcement Unit. Sa sinagawang karagdagang inspeksyon, na-recover pa mula sa pag-iingat ng suspect ang isa pang sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 16.19 grams, isang sachet ng tuyong dahon ng marijuana na may timbang na 5.90 grams, ang marked money at iba pang drug paraphernalia. Umabot sa kabuuang 26.22 grams ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 178,296 pesos at 5.90 grams ng marijuana na nagkakahalaga ng 600 pesos ang nakumpiska mula sa suspect. Kasalukuyan ang sa kustodiya ng pulisya si alias Haji habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanya sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri ni Police Brigadier General Rodolfo ang dedikasyon ng mga operatiba sa patuloy na pagpapatupad ng kampanya kontra iligal na droga. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla. Lalaking may kaso dahil sa iligal na droga, arestado sa isinagawang manhunt operation ng Pasay City PNP. Ang buong detalye ay mula kay Patrolwoman Mika May Bahiwag. Nasa kote ng mga tauhan ng Pasay City Police Station ang isa sa mga most wanted person ng lungsod sa kanilang isinagawang manhunt operation. Pinangalanan ng Pasay Police ang suspect na si alias Eddie, 59 anyos at residente ng Pasay City kung saan siya ay may warrant of arrest para sa paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang nare-rekomendang piyansa. Dinala ang suspect sa Pasay City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at pagsumite ng report sa korte. Patuloy ang Pasay City Police sa mas pinaigting na kampanya laban sa mga wanted persons upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. ₱11 million halaga ng smuggled cigarette ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang lalaki sa Negros Occidental. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Andrea Dominic De Palubos. Ng mga otoridad ang mahigit 11.1 milyon ng halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang operasyon sa Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental noong ika-4 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng mga operatiba ng Special Operations Team ng Regional Maritime Unit Negros Island Region at Himamaylan City Police Station. Ayon sa ulat, naobserbahan ng operation team ang kahinahinalang kilos ng dalawang lalaki habang nagbababa ng mga karton mula sa isang panel truck. Nang inspeksyonin ang laman ng mga kahon, tumambad ang 170 karton na may lamang 9,500 reams ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Lahat ay walang kaukulang dokumento mula sa Bureau of Customs. Dahil dito, inaresto ang dalawang suspect na kinilalang sina alias Ali
42 taong gulang isang truck driver mula sa Barangay Tituan, Zamboanga City at alias Julbin, 39 na taong gulang na isang truck helper mula sa Barangay Butan, Hulusulu. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang mga sospek para sa tamang disposisyon at sila ay haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act o Unlawful Importation at sa Section 6 ng Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings on Tobacco Products Act of 2014. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa smuggling at iba pang uri ng kriminalidad sa buong bansa. Layunin nitong panatilihin ang kaayusan at labanan ang mga ilegal na aktibidad tulad ng smuggling na hindi lamang lumalabag sa batas kundi nagdudulot din ng malaking pinsala sa ekonomiya at kalusugan ng publiko. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic Di Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. 2 tulak ng droga, arestado sa anti-illegal drug operation ng Bohol PNP. 714,000 pesos halaga ng illegal na droga na samsam. Balita dyan si Patrolwoman Florime Azares. Sa pulis nagbagsak ng 2 tulak matapos itong maulihan ng 714k halaga ng hinihinalang Shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Bohol PNP sa Proc 5 Barangay Poblacion, Dawis, Bohol. Noy ka-4 ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jomar S. Pumarejos, Chief ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, Bohol Police Provincial Office, ang mga sospek na si alias Junior, 40 anyos na high-value individual, at kasamahan nitong si Efren, 35 anyos na street-level individual, na parehong residente ng Purok 3 Barangay Tutolan, Dawis, Bohol. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 11:06 ng gabi, nang ikinasa ng kapulisan ang buy-bust operation na nagresulta sa pagkaaresto ng 2 sospek at pagkasabat ng 8 pakete ng hinihinalang Shabu na may timbang na 105 gramo at may standard drug price na 714k pesos, buy-bust money, keypad na cellphone, sling bag at motorized bangka. Samantala, kasalukuyang nasa kustudiya ng Dawis Municipal Police Station ang mga sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So makausa ang atong Provincial Director masigarbuhon sa inyong kalapusan sa lalawigan sa Bohol. Ang Bohol PNP walay hunong o walay puas ang atong pagpahigayon og anti-illegal drug operations para mapakgang o maundang na ang hulga sa ginadili nga droga dire sa atong probinsya. Sa mga katawhang bulanon, tabangin mi ninyo pinagi sa paghatag og impormasyon, pinagi sa pagtudlo sa mga tawo nga nalambigit sa ginadili nga droga. Og i-report dayon sila pinakadol nga estasyon para ato nang mahatagan og aksyon og masikop nato ng mga tawhana. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Florime Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Florime Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Wanted person dahil sa kasong frustrated murder. Arestado ng 1st Zamboanga Provincial Mobile Force Company. Patrolwoman Luis Marie Conde magbabalita. Isang lalaki sa kasong frustrated murder sa isinagawang operasyon ng 1st Zamboanga del Norte Provincial Mobile Force Company sa pakikipagtulungan ng Sindangan Municipal Police Station sa Barangay Datu, Tangkilan, Sindangan, Zamboanga del Norte bandang 1:00 ng madaling araw nito lamang ika-6 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang sospek na si alias Ricky, 40 anyos, lalaki at residente ng Barangay Motibot, Sindangan, Zamboanga del Norte.
Maharap ang sospek sa kasong frustrated murder sa ilalim ng criminal case number S6087 na inihain ni Honorable Jose Rene G. Dondoyano, Acting Presiding Judge, 9th Judicial Region, Branch 11, Sindangan, Zamboanga del Norte, noong July 14, 2020 na may piyansang 200,000 piso. Nasa kustudiya na ng Sindangan MPS ang sospek para sa tamang disposisyon. Patuloy na paiigtingin ng PNP ang pagpapatupad ng batas upang makamit ang mapayapa, maayos at ligtas na bansa para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa tanggapan ng Kapulisan sa Rehiyon Siam, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Mariconde. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Sa mabilis na aksyon ng Cagayan de Oro City PNP, naaresto ang isang lalaki matapos ang pananaksak sa Cagayan de Oro City. Patrolwoman Danessa Berdos sa report. Mabilis na kumilos ang Police Station 4 ng Cagayan de Oro City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Peter L. Tahor matapos ang isang insidente ng pananaksak sa Zone 10 Mother Perpetual Health Avenue, Patag, bandang alas 5 ng hapon nito lamang 5 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon sa investigasyon, parehong sakay ng PUG Patag Liner ang biktima at sospek nang bigla umanong saksakin ng sospek ang biktima sa lieg. Tumakas ito patungong Bulwa, ngunit sa tulong ng mga residente at saksi, agad itong naaresto sa loob lamang ng 3 oras matapos ang insidente. Kita ni sila upuan, kita ni sila na westbound terminal uwing sa universidad to. Tapos at kasakay daw ni sila accordingly. Kasakay sila pagkatapos ang isang biktima nasa concept. Tapos ang kato alis na pinasaya nasa likod. So without apparent reason, kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang sospek habang inihanda ang kaso laban sa kanya. Pinuri ni Cagayan de Oro City Police Office Acting City Director, Police Colonel Gerardo D. Ulanday, ang mabilis na aksyon at dedikasyon ng Police Station 4. Patuloy na nananawagan ang Cagayan de Oro City Police Office sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa lungsod. Mula dito sa Northern Mindanao, ako New Police News Network, Correspondent Patrolwoman Danessa Berdos. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Mahigit 3.7 milyon pesos halaga ng illegal na droga nasabat sa checkpoint ng Davao City PNP at Task Force Davao sa isang 31 anyos na lalaki sa Toril, Davao City. Magbabalita dyan si Patrolwoman June Mary Joy Rupin. 1 anyos na estudyante ang naresto sa isang checkpoint sa Sirawan, Toril, Davao City matapos mahulihan ng tinatayang 552.5 gramo na hininalang shabu na may street value na humigit kumulang 3,757,000 pesos. Kinilala ng mga otoridad ang suspect sa alias na Jade at residente ng Magsaysay, Carmen, Davao del Norte. Nahuli sa dakong alas 4 ng hapon noong Oktubre 5 taong kasalukuyan sa isang joint checkpoint na isinagawa ng Task Force Davao at kapulisan ng lungsod. Ayon sa ulat, habang isinagawa ang regular na inspection sa mga pasahero ng isang pampasaherong bus, napansin ng isang duty personnel ng TF Davao na nakatalaga sa X-ray scanner ang isang plastic sachet na may lamang puting kristal na substansya na nahulog sa sahig. Agad itong nakatawag ng atensyon dahil sa kahinahinalang kilos ng suspek na labis na kabado at balisa. Nang lapitan ng isang personnel ang suspek ay agad nakita na nahulog na hinihinalang shabu at nang tanungin at kapkapan ito ay nadiskubri pa ang ilang sachet ng kaparehong substansya na nakatago sa kanyang baywang. Ang suspek ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Toril Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang paalaala ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at makiisa sa kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa rehiyon.
Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman June Mary Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rupin. At yan ang mga balitang hatid ng ating mga ka-PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 79 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatas Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay. Ako si Patrolwoman Lumabi. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.